Ang mga susi ng bantay sa kulungan ay tumutunog laban sa mga bakal na rehas habang dumadaan siya sa harap ng selda ko sa huling pagkakataon. 23 buwan, 17 araw, at humigit kumulang 6 na oras. Iyon ang tagal kong binibilang hanggang sa sandaling ito. Ako si Efren Morales at bukas ng umaga alas 8 lalabas ako ng Riverside Correctional Facility, isang malayang tao. Pero ang misis kong si Jessica at ang pamilya niya ay walang kaalam-alam na ang lalaking sinira nila ay babalik na may dala silang hindi inaasahan. Ebidensya, bundok ng ebidensya. At bukas ay hindi lang araw ng aking paglaya. Ito ang araw na babagsak ang buong mundo nila. 2 taon na ang nakalipas, ako ay senior software architect sa Pinnacle Systems. Kumikita ng P9 milyon kada taon. Nakatira sa magandang bahay sa Westbrook Heights kasama ang misis ko na 7 taon ng kasal. Mayroon akong lahat, o akala ko. Si Jessica ang lahat sa akin. Nagkakilala kami sa isang tech conference sa Manila kung saan siya ay event coordinator. May tawa siyang nakakapag-ilaw sa buong kwarto. At noong unang gabi niya akong tingnan, alam kong nagbago na ang buhay ko magpakailanman. Laging kasama ang kapatid niyang si Amelia. Pero hindi ko iyon pinansin. Mahalaga sa kanya ang pamilya at iginagalang ko yon. Si Amelia ay 3 taon na mas bata, impulsive kung saan si Jessica ay kalkulado, emosyonal kung saan si Jessica ay kalmado. Pero pamilya siya at mahalaga ang pamilya. Nagbago ang lahat isang gabi noong Oktubre. Nagdaos kami ni Jessica ng dinner party sa bahay namin. Wala namang marangya, mga kaibigan, at pamilya lang na malapit. Dumating si Amelia, nang huli kasama ang boyfriend niyang si Travis, isang real estate broker na 6 na buwan na niyang dinidate. Ang lalaki ay may charm na parang tindero ng second-hand na sasakyan at doble pa ang sleaze. Hindi ko siya pinagkatiwalaan, pero si Amelia ay lubos na nahulog, nagpaplano na ng kinabukasan nila kahit hindi pa gaanong kilala. Nang gabing iyon, maraming iniinom si Travis. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, naduduwal na siya at gumagawa ng bastos na biro. Hinila ko si Amelia sa kusina at sinabihan na siguro oras na para umuwi sila. Agad siyang nagtanggol, sinabihan akong controlling, na hindi ko raw gusto si Travis at naghahanap lang ng dahilan para punahin siya. Nag-away kami, tumaas ang boses at pumasok si Jessica para mamagitan. Sinabi ko ang mga bagay na hindi dapat sabihin, tinawag na liability si Travis, sinabing mali ang pagmamadali ni Amelia sa isang taong halos hindi niya kilala. Umalis si Amelia na umiiyak, sumunod si Travis na natitumba-tumba. 3 araw pagkatapos, tumawag ang telepono na sumira sa buhay ko. Naaksidente sa sasakyan si Amelia. Si Travis ang nagmamaneho, lasing, ibinalot ang sasakyan sa poste sa Hamilton Street. Si Amelia ay 7 linggo buntis, isang bagay na hindi niya sinabi kahit kanino. Nakaligtas siya sa aksidente na may minor na sugat pero nawala ang baby. Hindi mapakali si Jessica nang marinig ang balita. Nawala ng unang anak ang kapatid niyang bunso at kailangang may sisihin. Ako ang naging sisihin dahil nag-away kami ni Amelia ng gabing iyon. Dahil sinabi kong umuwi na sila. Dahil ayon sa baluktot na lohika ni Jessica, kung hindi ko raw sinaktan ang damdamin ni Amelia, baka hindi siya sumakay sa sasakyan. Baka nanatili pa sila sa bahay namin ng matagal. Naantala ang pag-alis, nagbago ang oras ng sapat para hindi sila nasa intersection na iyon sa eksaktong sandali. Baliw na lohika, pero ang dalamhati ay hindi sumusunod sa lohika. Ang ama ni Jessica na si Ricardo Lansangan, may-ari ng commercial real estate empire na nagkakahalaga ng higit 10 bilyon. Siya ang klasing tao na sanay makakuha ng gusto, sanay yumuko ang mundo sa kanyang kwento. At ang kwentong nilikha niya ay ako ang dahilan ng pagkalaglag ng bunsong anak niya dahil sa pag-aaway na iyon. Sa loob ng 1 linggo, lumipat na si Jessica sa estate ng mga magulang niya. Sa loob ng 2 linggo, nag-file siya ng restraining order na sinasabing emosyonal akong abusive sa buong pagsasama namin.
Sa loob ng isang buwan, inaresto ako sa peke na domestic violence charges na pinagawa ng mga abogado ni Ricardo gamit ang maingat na na-edit na recording at testimonya ng mga binayaran para magsinungaling. Ang prosecutor ay kaibigan ng pamilya Lansangan. Ang judge ay magkaibigan sa golf ni Ricardo tuwing Huwebes. Wala akong laban. Ang public defender ko ay sobrang busy at kulang sa paghahanda. Nang subukan kong ipaliwanag na peke ang charges, na hindi ko man lang hinawakan si Jessica ng galit, sinabi lang niya na tanggapin ang plea deal. 2 taon, minimum security kapalit ng pag-amin sa aggravated harassment at reckless endangerment. Kung lalaban ako at matatalo, mime hanggang 7 taon ang labas. Kaya tinanggap ko dahil natatakot ako, mag-isa, at hindi kayang magbayad ng mga abogado na makakalaban sa makina ng pamilya Lansangan. Iyon ang unang pagkakamali ko. Ang pangalawa ay ang pag-iisip na babalik sa katinoan si Jessica at mauunawaan niya ang ginawa niya. Buwan-buwan, tulad ng orasan, dumadalaw sila. Si Jessica, si Amelia, minsan si Ricardo mismo. Nakaupo sila sa harap ko sa visitation room na may pekeng pag-aalala, nag-uusap tungkol sa pagpapatawad at paghilom at kung paano ako dapat managot sa ginawa ko. Sa bawat pagkakataon, tumanggi akong makita sila. Darating ang mga bantay sa selda ko at sasabihin na may bisita ako. At sa bawat pagkakataon, sasabihin ko ang pareho. Hindi, ayaw kong makita sila dahil alam ko ang ginagawa nila. Binubuo nila ang kwento nila, gumagawa ng record ng tapat na pamilya na sinusubukang makipag-ugnayan sa lalaking nanakit sa kanila. Bawat tinanggihang bisita ay naging piraso ng ebidensya sa kwento nila. Tingnan mo kung gaano siya malamig, gaano siya walang pagsisisi. Sinubukan naming tulungan siya, pero tumanggi siya. Pero hindi nila alam na abala rin ako. Maraming oras ang ibinibigay ng kulungan para mag-isip, magplano, maghanda. At kapag may background ka sa software architecture at data systems, natututo kang makakita ng pattern, makahanap ng koneksyon na hindi napapansin ng iba. Ang cellmate ko sa unang buwan ay si Marco Rodriguez, dating forensic accountant na nagkamali sa pagbunyag ng embezzlement scheme ng boss niya. Naging magkaibigan kami at tinuruan ako ni Marco ng mga bagay tungkol sa financial investigation na hindi natutunan sa computer science degree ko. Paano i-trace ang pera sa shell corporations? Paano makita ang pattern sa accounting records? Paano hanapin ang mga puwang kung saan nawawala ang pera at naililipat ang resources? Sa limitadong access ko sa computer sa prison library, nagsimula akong maghukay sa pananalapi ng pamilya Lansangan. Hindi direkta. Hindi ako tanga na mag-hack mula sa computer ng kulungan. Pero public records ay public records. At kung alam mo kung saan titingin at ano ang itatanong, marami kang matututunan. Impressive ang real estate empire ni Ricardo sa papel, pero may mga bitak sa pundasyon. Mga property na binili sa inflated prices mula sa shell companies na bumabalik sa ibang property na pag-aari niya. Insurance claims sa mga building na may misteryosong sunog ilang linggo pagkatapos madagdagan ng policy. Zoning variances na naaprubahan ng imposible ng mabilis para sa isang tao na nagtatrabaho sa 3 anak ng city council members. Nagsimula akong magtago ng detalyadong notes, cross-referencing public records sa news articles, gumagawa ng timeline ng questionable transactions pabalik ng 15 na taon. Pagkatapos ay ang investigasyon sa aksidente ni Amelia. Public record ang police report at may nakakabahala dito. Lasing si Travis nang magmaneho. Iyon ay malinaw. Blood alcohol level na, 17, doble sa legal limit. Pero ang aksidente ay nangyari alas 11:47 ng gabi, higit 2 oras pagkatapos umalis sa bahay namin. Saan sila napunta sa mga nawawalang oras na iyon? Ang crash site ay sa Hamilton Street, na malayo sa ruta mula sa bahay namin patungong apartment ni Amelia. Nag-file ako ng Freedom of Information requests para sa traffic camera footage ng gabing iyon. Tumagal ito ng 6 na buwan at 3 appeals, pero nakuha ko rin ang digital files na nagpapakita na tumigil ang sasakyan ni Travis sa bar na The Copper Room sa Westside Avenue alas 10:23 ng gabi. Nandun sila sa loob ng 47 minuto,
Nakita ko silang pumasok sa exterior camera footage. Natitumba-tumba na si Travis at tumatawa si Amelia nakahawak sa braso niya. Nang umalis sila, may fresh drink pa si Travis sa kamay na iniinom habang sumasakay sa driver's seat. Kaya pala, walang epekto ang away ko sa kanila. Nag-inuman pa sila pagkatapos umalis sa bahay namin, lalong nalasing, at pinayagan pa ni Amelia ang lasing niyang boyfriend na magmaneho pa uwi. Pero kumbinsido ang pamilya ni Jessica at lahat na ako ang responsable na ang matitinding salita ko ang nag-umpisa ng chain of events na nagtapos sa trahedya. Ang dating colleague ko sa Pinnacle Systems, si Dennis Chen, bumisita sa akin sa ika-14 na buwan. Isa siya sa ilang tao mula sa dating buhay ko na naniniwala sa kawalang sala ko. Sinabi sa akin ni Dennis na niliquidate ni Jessica ang lahat ng joint assets namin sa loob ng 3 buwan pagkatapos ako makulong, na ibenta ang bahay namin, nawala ang pera sa accounts na hindi ko matrace mula sa loob, nawala ang investment portfolio namin. Kahit ang sasakyan na binili ko bago kami magkasal ay naibenta, lahat ng pinagsamahan namin ay nawala. At si Jessica ay komportableng nakatira sa estate ng mga magulang niya, nagtatrabaho bilang Director of Charitable Giving sa kumpanya ng ama niya. Si Dennis ay nanatili sa Pinnacle Systems at napansin niya ang isang kawili-wiling bagay. Nagkontrata ang kumpanya sa Lansangan Commercial Properties para sa bagong office expansion. Bahagi ng kontrata ang pag-integrate ng project management software ng Pinnacle sa internal systems ng Lansangan para i-coordinate ang construction schedule. At si Dennis, bilang Senior Systems Integration Specialist, ay may administrative access sa parehong networks. Ginugol ko ang susunod na X na buwan sa paglakad kay Dennis kung ano ang hanapin at saan hanapin. Hindi hacking. Maingat ako ron. Lehitimong access lang sa systems na autorisado na siya gamitin, pagkuha ng reports at data na technical na nasa saklaw niya bilang bahagi ng integration project. Ang nahanap niya ay kamangha-mangha. Si Ricardo Lansangan ay nagpapatakbo ng sophisticated real estate fraud scheme sa loob ng higit 1 dekada. Bumibili siya ng properties sa pamamagitan ng isang kumpanya sa market rate, pagkatapos ay agad ibinebenta sa isa pang kumpanya na lihim niyang kontrolado sa doble ang presyo. Ang pangalawang kumpanya ay magtutungo ng malaking loan gamit ang inflated property values bilang collateral, pera na ibabalik kay Ricardo sa pamamagitan ng consulting fees at management contracts. Kapag default ang pangalawang kumpanya sa loan, ang primary company ni Ricardo ay sumasalag at binibili ang properties sa foreclosure prices na epektibong ginamit ang pera ng bangko para makakuha ng real estate sa bahagi lang ng aktwal na halaga. Brilliant at lubos na ilegal. At nahanap ni Dennis ang dokumentasyon ng 47 properties na dumaan sa cycle na iyon. We're talking about 4.5 billion sa fraudulent transactions. Pero ang tunay na bomba ay ang nahanap ni Dennis sa email account ni Jessica. Bilang Director of Charitable Giving, may access siya sa financial systems ng Lansangan Foundation. Ang foundation ay dapat nagbibigay ng milyon-milyon sa lokal na charities. Nagbuo ng reputasyon ni Ricardo bilang philanthropist habang nagbibigay ng malaking tax deductions. Maliban na karamihan sa charities ay peke na shell organizations na walang aktwal na operasyon. Ang pera ay ibinabalik sa network ng mga kumpanya ni Ricardo o ginagamit para bayaran ang mga tumutulong sa pagpapanatili ng mga scheme niya. Si Jessica ay hindi lang complicit. Aktibo siyang namamahala sa fraud. Ang mga email niya ay nagpapakita na personal niyang inaprubahan ang payments sa fictional charities. Nagkaroon ng meeting sa mga abogado tungkol sa pagpapanatili ng paper trail. Nagbahagi pa ng concerns tungkol sa auditors na lumalapit sa pagtuklas ng katotohanan. At pagkatapos ay si Amelia. Matamis, trahedyang Amelia na nawalan ng baby at tumulong na ikulong ako dahil daw sa sanhi niyon. Nahanap ni Dennis ang text messages sa pagitan ni Amelia at Travis mula sa gabi ng aksidente. Mga mensahe na ipinadala pagkatapos umalis sa bahay namin. Si Travis na nagsusulat kung gaano niya gustong magpakalasing at kalimutan ang uptight na bayaw na hindi marunong magdamdam. Si Amelia na sumasagot na kailangan din niya ng inumin. Pagod na siya sa paghusga ko sa mga desisyon niya,
na si Travis ang pinakamabuti sa buhay niya. Mga mensahe na timestamped 10:31 ng gabi mula sa loob ng copper room. Si Amelia na nagsasabi kay Travis na mahal niya ito at wala siyang pakialam sa opinyon ng iba. Mga mensahe na nagpapatunay ng walang duda na sila mismo ang gumawa ng desisyon ng gabing iyon, na walang kinalaman ang away ko sa aksidente na nangyari mahigit 1 oras pagkatapos. Pinagawa ko kay Dennis na i-organize ang lahat sa encrypted files na backed up sa 3 magkahiwalay na cloud storage na walang nakakaalam. Financial records, email chains, text message logs, traffic camera footage, police reports, lahat cross-referenced at timestamped at organized na parang software architecture documentation na ginagawa ko dati sa Pinnacle. Isang komprehensibong mapa ng mga krimen ng pamilya Lansangan, kabilang ang conspiracy na falsely imprison ako. Pero hindi ako pumunta sa pulis. Hindi pa. Dahil mabibili ang pulis, lalo na ng mga katulad ni Ricardo Lansangan. Mabibigyan ng impluensya ang prosecutors. Maaaring mawala ng misteryoso ang ebidensya. Hindi, kailangan ko ng mas maaasahan, mas permanente, mas pampubliko. Ikonekta ako ni Dennis sa isang investigative journalist na si Sara Mendoza na matagal nang sinusubukang ibunyag si Ricardo Lansangan. Siya ay nagtatrabaho sa Manila Bulletin at may reputasyon sa pagpapabagsak ng korap na negosyante. Pero hindi pa siya nakakakuha ng sapat na ebidensya para i-publish dahil binabantaan ng mga abogado ni Ricardo ng demanda bago pa matuyo ang tinta. Nang ipakita sa kanya ni Dennis ang meron kami, halos umiyak siya sa tuwa. Hindi lang ito sapat na ebidensya. Isang overwhelming avalanche ng dokumentasyon na magbubulon sa empire ni Ricardo Lansangan at lahat ng konektado rito. Maingat naming pinlano ang timing. Itatago ni Sara ang storya hanggang sa araw ng aking paglaya. Pagkatapos ay i-publish lahat ng sabay-sabay. Ang Manila Bulletin ang maglalabas ng main investigative piece. Ang dokumentasyon ay ire-release sa NBI, SEC, Office of the Ombudsman, at bawat major news outlet sa rehiyon, lahat ng sabay, lahat coordinated na walang oras si Ricardo para ispin ang storya o takutin ang sinuman sa katahimikan. Ang release date ko ay Nobyembre 15. Ang storya ni Sara ay nakatakda i-publish online 8:00 ng umaga ng araw na yon at sa print editions kinabukasan. Pagsapit ng paglabas ko mula sa Riverside Correctional Facility, nasusunog na ang mundo ng pamilya Lansangan. Nagbago ang trato sa akin ng mga bantay sa huling linggo ko. Hindi naman mas maganda, pero iba. Parang alam nilang may darating, pero hindi nila matukoy kung ano. Pinanatili ko ang ulo ko pababa sa 23 buwan, walang gulo, tahimik na nagsilbi habang binubuo ang kaso ko. Wala sa kanila ang makahula kung ano ang mangyayari. Sa Nobyembre 14, ang huling gabi ko sa kulungan, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa bangko na iniisip ang lahat ng kinuha sa akin. Ang kalayaan ko, karera, reputasyon, kasal, 2 taon ng buhay ko. Bukas, lalabas ako na may suot lang ang damit nang arestuhin ako at 2,000 sa prison discharge money. Walang trabaho, walang bahay, walang misis, walang kinabukasan. Maliban na hindi iyon totoo. Nag-ayos si Dennis ng apartment para sa akin, prepaid sa 6 na buwan. Nagkonekta rin siya sa 3 tech companies na interesado sa akin kapag naresolba na ang legal na sitwasyon ko. Sa gabi bago ang paglaya, may kakaibang nangyari. Isang bantay, si Officer Patnubay, dumaan sa selda ko mga 10:00 ng gabi. Siya ay nasa 50s, malapit nang magretiro, palaging mabait sa akin sa loob. "Morales," sabi niya ng mahina. "Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo o hindi para mapunta rito. Pero 27 taon na akong nagtatrabaho sa trabahong ito at alam ko ang pagkakaiba ng mapanganib na lalaki at disenteng lalaki na niloko lang. Kahit anong mangyari paglabas mo rito, siguraduhin mong tama ang gagawin mo. Manatiling malinis, manatiling legal. Huwag bigyan sila ng dahilan para ibalik ka." Nangako ako na gagawin ko at seryoso ako. Legal na legal ang lahat ng pinlano ko. Ang pagbubunyag ng krimen ay hindi krimen at ang katotohanan ay absolute defense laban sa defamation.
Ipinadala ni Ricardo Lansangan ang isang inosenteng tao sa kulungan para protektahan ang damdamin ng anak niya at panatilihin ang narrative ng pamilya. Bukas, malalaman niyang may presyong masyadong mataas kahit para sa mga may 10 bilyong empire. Dumating ang umaga na may karaniwang tunog ng kulungan, tumatambol na metal doors, sumisigaw na bantay, daan-daang lalaki na nagsisimula ng bagong araw sa likod ng rehas. Maliban sa akin, ito ang huling umaga ko. Dumaan ako sa processing, pagpirma ng forms, pagkuha ng personal effects na nakatago sa 23 buwan. Naroon ang wallet ko, pero walang laman. Ang lahat ng credit cards ay cancelled. Ang phone ko ay sobrang luma, halos walang silbi. Ang wedding ring ko, na hindi ko na isinuot mula sa araw ng pag-aresto, parang 1,000 Q nang ibinigay nila sa akin. Iniwan ko ito sa processing desk. 8:00 eksakto, bumukas ang main door ng kulungan at lumabas ako sa sikat ng araw ng Nobyembre na mas maliwanag kaysa naaalala ko. Naghihintay sa akin si Dennis sa parking lot, nakatayo sa tabi ng kotse niya na may malaking ngiti. "Kumare," sabi niya, yumakap sa akin. "Welcome back sa mundo. Ginawa mo, ginawa natin." "Live na ba?" tanong ko. Kinuha niya ang phone at ipinakita ang website ng Manila Bulletin. Ang headline, Real Estate Tycoon Ricardo Lansangan nahaharap sa federal investigation dahil sa multi-milyong fraud scheme. Ang subheadline ay mas maganda pa. Imbestigasyon ng bulletin, inihahayag ang dekada ng peking charities, shell companies, at fabricated property values, anak ng lokal na negosyante implicated sa conspiracy. Nanginginig ang kamay ko habang nag-scroll sa artikulo. Kamanghamanghang trabaho ni Sara Mendoza sa paglalahad ng buong scheme sa malinaw at nakakabagsak na detalye. Mga larawan ng documents, screenshots ng emails, financial charts na nagpapakita ng daloy ng pera sa network ng shell companies. Lahat ng pinagsama-sama namin sa 18 buwan ng maingat na investigasyon, ngayon public record, ngayon hindi maikakaila na ebidensya. Nagsimulang mag-buzz ang phone ni Dennis sa news alerts. Nag-anunsyo ang NBI na binuksan nila ang opisyal na investigasyon. Sinusuri ng SEC ang trading records. Tinawag ng Office of the Ombudsman ang special prosecutor. Nangyayari ito eksakto tulad ng pinlano namin, maliban na mas mabilis at mas malaki kaysa inaasahan ko. Nagmaneho kami sa bagong apartment ko, isang simpleng one-bedroom sa Riverside Commons, malayo sa dating kapitbahayan, pero malinis at abot-kaya. Binigyan ito ni Dennis ng basic furnishings at may bagong laptop na naghihintay sa desk. Pinakamahalaga, may burner phone na may isang numero lang na programmed. Direct line ni Sara Mendoza. Tinawagan ko siya agad. "Efren," sabi niya sa unang ring. "Welcome to freedom. Ano ang pakiramdam?" Para bang nakakahinga na ako ng maayos. "Salamat, Sara. Ikaw ang gumawa nito." "Hindi, ikaw ang gumawa. Tinulungan ko lang ma-print." Nagtatawagan na ang mga abogado ni Ricardo Lansangan sa editors ko, binabantaan ng demanda sa defamation. Sinabi ko sa kanila, good luck dahil lahat sa artikulo ay documented fact. "Ano ang susunod?" tanong ko. "Ngayon maghihintay tayo. Magtatagal ng linggo ang NBI para buuin ang case nila. Pero sa ebidensyang ibinigay mo, sapat na para magsimula sa pagkuha ng records at pag-freeze ng assets. Hindi makakatakas si Ricardo rito, Efren. Ito ay hindi lokal na eskandalo na maitatago. Ito ay federal fraud, wire fraud, bank fraud, tax evasion, conspiracy. Decades sa federal prison kung makukumpirma. Ang dating phone ko na pinareactivate ni Dennis na may bagong numero, nagsimulang tumunog ng tuloy-tuloy. Mga tawag mula sa mga numero na hindi ko kilala, siguro mga reporter na gustong makuha ang panig ko. Pinapunta ko lahat sa voicemail. Pagkatapos ay dumating ang tawag na kilala ko, numero ni Jessica. Tinitigan ko ang screen ng matagal bago sumagot. "Efren," sabi niya, nanginginig ang boses. "Hindi ko alam kung ano ang iniisip mong naaabot mo rito, pero kailangan mong itigil." "Itigil ang ano?" "Ang pagsasabi ng katotohanan. Sinisira mo ang pamilya namin. Nagpadala ka ng peke na ebidensya sa NBI.
Patutunayan ng mga abogado ng tatay ko na lahat sa artikulong iyon ay kasinungalingan. Iyon ba ang sinabi niya sa'yo? Tanong ko ng kalmado. Na lahat ay peke. Dahil hindi, Jessica, bawat dokumento, email, bank record ay totoo. At alam mong totoo dahil ikaw mismo ang nag-apruba ng kalahati ng fake charity payments na iyon. Hindi ako simula niya, pero pinutol ko. Oo, ginawa mo. May mga email ako na may pirma mo na nag-a-approve sa payments sa Children's Future Foundation na hindi umiiral. Elder Care Alliance na P.O. Box lang. Community Health Initiative na pinsan ng accountant ng tatay mo na nagpapanggap na non-profit. Hindi ka lang nakakaalam ng fraud, Jessica. Ikaw ang tumulong na patakbuhin ito. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nakakabingi. Paano? Bulong niya sa wakas. Paano mo nakuha ang mga email na iyon? Nasa secure servers iyon. Binabati ka ni Dennis Chen. 14 na buwan siyang nagpull ng data mula sa systems na may lehitimong access siya bilang bahagi ng Pinnacle Integration Project. Legal na legal ang lahat, maayos na dokumentado at lubusang na verify. Hindi maiawasan ito ng mga abogado ng tatay mo. Sinungalingan mo ako, sabi niya, galit na sumisingit sa boses. Pinaisip mo akong tinatanggap mo lang ang parusa mo, na tinatanggap mo ang responsibilidad. Hindi kita sinungalingan. Tumigil lang akong magpilit na paniwalain ka sa katotohanan. Pinili mong maniwala na sinaktan ko si Amelia dahil mas madali iyon kaysa tanggapin na siya mismo ang gumawa ng desisyon ng gabing iyon. Pinili mong suportahan ang vendetta ng tatay mo dahil mas mahalaga ang family loyalty kaysa hustisya. Mga desisyon mo iyon, Jessica. Ngayon, harapin mo. Binaba niya ang tawag ng walang salitang iba. Umupo ako sa sofa sa bagong apartment ko. Hawak ang phone na dating kumakatawan sa connection ko sa babaeng minahal ko at walang naramdaman. Nanatili si Dennis sa akin sa unang araw. Tinulungan akong ayusin ang apartment at abutin ang 2 taon ng world events na na-miss ko. Nag-order kami ng pizza at kumain ako ng totoong pagkain na hindi prison cafeteria garbage sa unang pagkakataon sa 23 buwan. Sa gabing iyon, dala niya ang laptop at nanood kami ng balita. Bawat lokal na istasyon ay nagpapatakbo ng kwento. Ang mukha ni Ricardo Lansangan ay lumilitaw sa screen pagkatapos ng screen, mukhang mas matanda at mas matigas kaysa naaalala ko. Nakatayo siya sa labas ng office building niya, napapaligiran ng mga abogado, nagbabasa ng prepared statement, tinatanggihan ang lahat ng akusasyon at nangangako na malakas na ipagtatanggol ang reputasyon niya. Pero ang mga mata niya ay nagsasabi ng ibang kwento. Alam niyang masama ito, alam na gumuho ang maingat niyang empire. Pagsapit ng umaga, 3 karagdagang development ang nangyari. Nag-raid ang NBI sa headquarters ng Lansangan Commercial Properties, lumabas na may dosenang kahon ng documents. Na-freeze ng Office of the Ombudsman ang assets ng Lansangan Foundation pending investigation. At pinakakasiya siya, si Jessica ay inilagay sa administrative leave mula sa posisyon niya habang may internal review ang kumpanya. Sa ikalawang araw ng kalayaan ko, ginawa ko ang pinapangarap ko sa 2 taon. Nag-file ako ng civil lawsuit laban kina Jessica, Ricardo, Amelia at ang prosecutor na tumulong mag-fabricate ng charges laban sa akin. Wrongful prosecution, malicious prosecution, defamation, intentional infliction of emotional distress, bawat cause of action na naisip ng bagong abogado ko. Ang abogado ko, si Miguel Bautista, dating prosecutor mismo na umalis sa opisina ng prosecutor pagkatapos makita ang sobrang inosenteng tao na ni-railroad ng sistema. Nang ipakita sa kanya ni Dennis ang case ko, pumayag siyang kunin ito sa contingency. Sa lahat ng lumabas, sabi niya sa unang meeting namin, napakalakas ng case mo. Ang prosecutor na humawak ng case mo, si Davis Cruz, iniimbestigahan na sa misconduct sa 6 na iba pang kaso. Ang katotohanan na magkaibigan sila sa golf ni Ricardo Lansangan at pagkatapos ay hinabol ang charges laban sa'yo na gumuho sa anumang totoong scrutiny, textbook corruption iyan. Ano ang tsansa natin? Tanong ko. Sa civil court? Sa totoo lang, Efren, mas mataas sa 90%. Ang criminal case laban sa kanila ay mas malakas pa, pero hindi iyon ang departamento natin.
Kailangan lang nating patunayan sa preponderance of the evidence na alam nila at lumahok sa pagpapakulong sa'yo ng mali. At batay sa dokumentasyon na pinagsama-sama mo, kamangha-manghang madali iyon. Sa ikatlong araw, isa pang sorpresa. Si Travis Blake, ang dating boyfriend ni Amelia na nagmaneho ng lasing sa gabi ng aksidente, nagpaabot sa akin sa pamamagitan ng abogado niya. Gusto niyang makipagkita sa akin. Bakit ako makikipagkita sa kanya? Tanong ko kay Miguel. Dahil sinasabi ng abogado niya na handa siyang mag-testify tungkol sa pressure na natanggap niya mula sa pamilya Lansangan para suportahan ang narrative nila na ikaw ang dahilan ng aksidente. Apparently, binayaran ni Ricardo Lansangan ang legal fees ni Travis sa DUI charge kapalit ng pagpayag ni Travis na hindi banggitin na nag-inuman pa sila pagkatapos umalis sa bahay mo. Nagkita kami sa opisina ni Miguel. Mukhang masama si Travis, parang kinakain siya ng guilt sa 2 taon. Sober na siya ngayon, 18 buwan na at nagtatrabaho bilang warehouse supervisor na sinusubukang buuin muli ang buhay. Sorry ako, sabi niya bago pa ako makaupo. Sobrang sorry sa pinayagan kong gawin nila sa'yo. Natakot ako at broke at inalok ni Ricardo Lansangan na ayusin ang lahat ng problema ko kung tatahimik lang ako tungkol sa gabing iyon. Alam mo kung ano talaga ang nangyari? Sabi ko, hindi tanong. Pumunta kami sa copper room pagkatapos umalis sa inyo. Gusto ni Amelia na mag-party pa. Sabi niya kailangan niyang mag-blow off steam pagkatapos ng away niyo. Lasing na ako mula sa dinner party niyo pero pinilit niya. 3 rounds pa ng shots at pag-alis namin, completely wasted na ako. Alam niyang masyado akong lasing magmaneho pero sumakay pa rin siya. Hindi man lang sinubukang pigilan ako. Ang aksidente ay puro kasalanan namin, hindi mo. Alam ni Ricardo Lansangan niyon, patuloy niya. Nakita niya ang police report, nakita ang bar receipts, alam na hindi sumusuporta ang timeline sa kwento nila na ikaw ang dahilan. Pero devastated si Amelia sa pagkawala ng baby at galit si Jessica at kailangan nila ng sisihin. Si Ricardo ang nagdesisyon na ikaw iyon. Binayaran niya ako ng 375 milyon para manahimik tungkol sa bar at hayaan silang buuin ang narrative nila. Tinanggap ko ang pera dahil nahaharap ako sa oras sa kulungan para sa DUI at vehicular assault charges. Hindi ako proud nito. Ang testimonya ni Travis ay sisirain ang natitira sa credibility ng pamilya Lansangan. In-record ni Miguel ang lahat. Pinirmahan ni Travis ang affidavit at idinagdag sa lumalaking bundok ng ebidensya namin. Sa pagtatapos ng unang linggo, mas mabilis na bumabagsak ang dominoes kaysa matrack ko. Nag-charge ang SEC kay Ricardo Lansangan ng securities fraud at wire fraud. Pinapalawak ng NBI ang investigasyon sa 12 iba pang negosyante na lumahok sa property schemes niya. Si Jessica ay formally na-fire mula sa Lansangan Commercial Properties at nahaharap sa potential criminal charges para sa role niya sa charity fraud. Si Amelia ay nagpunta sa hiding, reportedly nananatili sa mga kamag-anak sa probinsya. Si Prosecutor Davis Cruz ay nasuspinde pending Bar Association ethics investigation. At ang lawsuit ko ay nagpapatuloy sa expedited schedule dahil ang judge na walang koneksyon sa pamilya Lansangan ay appalled sa binasa niya sa case filings. Nagtatrabaho na ako ulit. Nakakuha ako ng contract position sa Pinnacle Systems na gumagawa ng parehong software architecture work na ginagawa ko bago gumuho ang buhay ko. Ang boss ko, si Linda Ramirez, sinundan ang case ko at naniniwala sa kawalang sala ko mula umpisa. "Welcome back," sabi niya nang unang pumasok ako sa opisina. "Hindi dapat naming pinayagan na mawala ka." "Masaya lang akong bumalik sa trabaho," ngumiti si Linda. "Hindi ka lang nagtatrabaho, Efren. Nag-o-offer kami sa iyo ng full-time position bilang senior architect, 10.5 million salary plus equity. Ikaw ang magiging lead ng platform redesign project na hinintay ko para sa taong mapagkakatiwalaan ko." 3 buwan pagkatapos ng paglaya ko, dumating ang criminal indictments. Si Ricardo Lansangan ay na-charge ng 47 counts ng fraud, money laundering at conspiracy. Si Jessica ay na-charge ng 12 counts ng fraud at conspiracy. Si Davis Cruz ay na-charge ng obstruction of justice at official misconduct.
Si Amelia ay hindi na charged criminally pero named as material witness. Ang trial ay nakatakda sa susunod na tagsibol at siniguro sa akin ni Miguel na susunod ang civil case pagkatapos ng criminal trial. Overwhelming ang ebidensya. 6 na buwan pagkatapos ng paglaya ko, nakatayo ako sa korte kung saan ina-arraign si Ricardo Lansangan sa federal charges. Mukhang 20 taon na mas matanda siya, broken sa paraang hindi kayang ayusin ng pera. Nang magtama ang mga mata namin sa korte, nakita ko ang pagkilala at iba pa. Takot. Hindi takot sa kulungan, kundi takot sa lalaking minaliit niya. Isang lalaking sinubukan niyang sirain na gumugol ng 2 taon sa pagplano ng perpektong paghihiganti. Hindi sa karahasan, hindi sa iligal na scheme, kundi sa isang bagay na hindi kayang bilhin ni Ricardo Lansangan. Ang katotohanan. Pagkatapos ng hearing, nakita ako ni Sara Mendoza sa hallway. "Ano ang pakiramdam?" tanong niya. Pinapanood siyang harapin ang hustisya.